Hello everyone! Narito na naman po tayo sa isang makabuluhang pag-uusap. Pero bago po ang lahat, huwag niyo pong kalimutan, click subscribe and hit the notification bell. And I'm very sure, after ng discussion na ito, you are going to love mathematics with Ma'am Cleo. Then again, I am Ma'am Cleo, your math teacher. So, ang lesson po natin ngayon ay factoring ng polynomials with common monomial factor. And ang medium of instruction na gagamitin ko po ay Taglish para mas maintindihan ninyo kung ano nga ba ang ating discussion. So, ayan po ang ating learning competency, factoring different polynomials with the different techniques. So, objective natin, of course, we're going to factor polynomials with common monomial factor. And at the end, appreciate everything and apply kung ano man po ang inyong natutunan. So, simulan po natin sa isang motivational activity. So, meron po ako ditong dalawang boxes, isang nasa kanan at saka isang nasa kaliwa. Ang gusto kong gawin ninyo, alamin nyo, at tingnan mabuti, ano bang meron sa dalawang boxes na pareho silang shapes. Okay? Okay. Tama. So, dito sa left na box ay meron po tayong triangle. Sa kabilang box, sa right side, meron din silang triangle. Ibig sabihin, ang common shape nila ay triangle. Okay, isa pa po. Meron din po silang parehong heart. Hindi man po common ang bilang nila, pero pareho silang may ganong shape. Next, star. Meron po ba? Okay, wala. Square, wala din. Lalo na yung flower. Okay. Simulan po ulit natin sa unlocking of terms. Ibig sabihin, ito po yung mga terms na may encounter natin as we go on with the discussion. So, unang-una po ay ang common, factors, at saka ang polynomial. Bago pang lahat, simulan natin sa pagkuha ng common factors ng iba't ibang integers. So, bibigyan ko kayo ng 6 na example para mas maintindihan ninyo paano nga ba ang factoring. So, ang factors po ng 5 is 5 times 1 or vice versa, 1 times 5. Ang 10 naman po ay 5 times 2 or 2 times 5. Pwede rin po natin kunin ang negative factors nito. Halimbawa, 5. Pwede rin po ang negative 5 times negative 1 kasi pag minultiply natin ang dalawang negative, ang sagot po ay positive. So, ano ba ang common factor? So, ibig sabihin po ng common factor, kung anong factor meron si 5, which is 5 also, so dapat meron din si 10. Na 5 din. Kaya yung meron siya na meron din itong isa, yun po ang tinatawag nating common factor. Ibig sabihin, partners sila. Kung meron yung isa, meron din siya. Next, number 2. 3 and 15. Obviously, ang factor po ni 3 ay 3 times 1. Si 15 naman ay 3 times 5. So, ano ang common sa kanila? Of course, 3. Number 3. So, 4. 4 times 1 ang factors niya. Ang 20 naman ay 4 times 5. So, ang common factor po ni 4 and 20 ay 4. Fourth example, 5 and 30. Ang factor po ni 5 ay 5 and 1. Ang 30 naman ay 5 times 6. So, kitang-kita naman natin, ang common sa dalawa ay 5. Next, 5 example. 6 and 24. Factor po ni 6 ay 6 times 1. So, 24 naman ay 6 times 4. At ang common factor po ng dalawa ay 6. Number 6. 7 and 42. Ang factor po ni 7 ay 7 times 1. Si 42 naman ay 7 times 6. Siyempre, ang common factor nila ay 7. So, sana po naintindihan yon. So, ano nga ba ang common monomial factor? So, ito po ay polynomials that contains a common monomial factor. So, kagaya nga ng sinabi ko kanina, kung ano ang meron ng isa, meron din yung kabila. At i-review po muna natin ang iba't ibang klase ng polynomials according to number of terms. Baka kasi nakakalimutan nyo na. So, meron po tayong tinatawag na monomial. Mono means 1. So, paano natin bibilangin? So, meron tayong 2x, negative 4x squared and y. So, lilinawin ko lang po, yung mga letters na nakikita natin sa algebra, yan po ay tinatawag na variable. At take note, ang variables po natin ay hindi sinusulat ng capital letters. It is always written in small letters. Okay? Naintindihan po ba? Binomial. Bi means 2. So, paano ba natin bibilangin? Paano magiging dalawang term yan? Tandaan lang po, tingnan lang natin yung separations na sign. So, ito po ay plus.
So, yung napapagitnaan, yung plus sign natin, ito yung tinatawag na first term. At yung kabila naman ang second term. Since may dalawang term, yan po ay tinatawag na binomial. Ito naman, ang naghihiwalay ay negative sign. So, yung nasa left side niya, first term. Itong nasa right side ay second term. Okay? Trinomial from the word try means 3. So, ilang separations yan? Plus sign and minus sign. So, lahat nung nasa kabila nila, first term, second term, and third term. Okay? Multinomial means 3. Means 3 and above na terms. Ayan, tingnan natin ilang term to ha. Kasi ilang separations yan. So, 2x, 3y, 6z, and 24. So, yan po ay may 4 na term. And itong second example naman natin ay 1, 2, 3, 4, 5. Kaya po siya multinomial kasi higit sa 3 terms ang polynomial. Okay, paano naman tayo mag-factor using the common monomial factor? Ito po ay napakadali lang. So, intindihin nyo lang ng mabuti. So, meron po tayo ditong binomial. So, xy plus xz. Tingnan lang po natin kung anong meron kay xy na meron din kay xz. Diba? Kagaya ng sinabi ko kanina, kung anong meron ng isa, meron din yung kabila. So, obviously, pareho po silang merong x. Yan yung tinatawag natin na common monomial. So, paano tayo mag-factor? Ang common monomial po ay laging isinusulat sa labas. And then, ang kasunod niyan ay open parenthesis. Open parenthesis. Babalik tayo sa original equation. Divide natin dito. So, xy divided by x. So, x divided by x, wala na. So, 1. Kaya matitirang term po sa loob ay y. Sulat nyo yun sa loob. Rewrite the plus sign. Xz divided by x is z na lang kasi x divided by x ay 1. Para maging sure ang sagot, dapat marunong tayong mag-check. Use the distributive property. Distribute natin si common monomial doon sa factored form sa loob. X times y is xy plus x times z is xz. Ngayon, i-check natin kung babalik ba siya doon sa original. So, bumalik po siya sa xy plus xc. Ibig sabihin, ang factored form po natin ay tama. Next. Second example, AB plus BC. Tingnan ulit natin. Ano ba ang meron kay AB na meron din kay BC? Very good. Ang common po nila ay B. So, anong gagawin natin kay B? Sulat ulit natin sa labas. At i-divide natin doon sa original equation. At yung sagot or the quotient, isulat natin dito sa loob ng parenthesis. So, AB divided by B. So, cancel na yung B kasi yan na lang po ay 1. Matitira ay A. Plus BC divided by B. So, the remaining term is C. Okay? Check. B times A is AB. B times C is BC. Since bumalik po tayo sa original equation, meaning ang factored form is correct. Third example, what if combination na po siya ng variable at ang numerical coefficient? So, i-apply natin ngayon yung pre-practice natin kanina na pagkuha ng common monomial factor using the integers. Ano nga ba ang common factor ni 8 and 12? So, ang common factor po ni 8 and 12 ay 4. X square and x. Ang tip ko lang po kapag may exponents na yung variables, ang pipiliin nyo lagi yung lowest exponent. So, paano natin makalaman ng lowest exponent? Tulad nito. X square. Itong kasunod, walang nakalagay kung ano exponent. Yan po ay understood na 1. So, 2, 1. Between 2 and 1, sino bang mas maliit? Eh di itong si 1, kaya siya ang ating pipiliin. Okay? So, ulitin ko, between the two variables, ang pipiliin nyo po ay ang lowest exponent. So, ang common factor natin ay 4x. Sulat ulit natin si 4x sa labas at i-divide natin doon sa taas. 8 divided by 4, sulat natin 2. X squared divided by x, kapag rule of exponent, quotient, i-minus lang. 2 minus 1, so ang matitira po ay 1. Ito, nasa loob. So, x plus 12 divided by 4 is 3. So, x divided by x, so wala na, 1. Or 1 minus 1 is 0. So, paano natin masusure na tama ang sagot? Apply the distributive property. So, 4x times 2x is 8x squared. Or 4 times 2, 8. X times x, x squared. Okay? Plus, 4 times 3 is 12.
rewrite x. So, bumalik ba tayo sa 8x squared plus 12x? Opo. Ibig sabihin, tama ang ating factored form. Next example. So, meron na po tayong trinomial. Hanapin natin ngayon ang common factor ni 6, ni 8, at saka ni 14. Natural, maglilista ulit kayo. So, ano nga ba? Yan. 2 ang common factor ni 8, ni 6, at saka ni 14. Ngayon, ang dami-daming variable. Kagaya ng sinabi ko kanina, ang piliin yung variable ay yung may lowest exponent. Tingnan muna natin. Since tatlong term yan, lahat ba ng term may a? So, may a si 6, may a si 8, may a si 14. So, sinong pipiliin natin? So, ang exponent nito ay 3, ito ay 2, ito ay 1. So, sinong pipiliin? Natural si lowest exponent. Kaya ito ay a. So, b. Tingnan natin. May b si 14, may b si 8, pero si 6 ay wala. So, ibig sabihin, no common factor sa b. Kaya ang common factor lang po natin ay 2a. So, i-divide na po natin ngayon. Sulat nyo si 2a sa labas. Divide natin sa first term. 6 divided by 2 is 3. A divided by a, so wala na, 1. So, wala natin isusulat dyan. Plus, 8 divided by 2 is 4. 8, a squared divided by a, so 2 minus 1, may matitira pang isang a. B, rewrite, kasi wala naman. Minus, 14 divided by 2 is 7. A cubed minus a, so 3 minus 1 is a square. Then, rewrite b square. Okay? Check natin kung babalik sa original equation. 2 times 3, 6. Rewrite a. 2 times 4, 8. 8 times a square. B. Okay? Minus 7 times 2 is 14. A square times a cube, b square. Rewrite it. Kung bumalik man tayo sa original equation, then, congratulations, kasi tama ang inyong sagot. Last example. Ayan, medyo marami-rami. So, ganun ulit. 18, 12, 6, and 3. Ano bang common factor niya? 3. So, variables. O, tingnan ulit natin. May x ba si 18, si 12, si 6, si 3. Okay, lahat sila meron. Piliin natin ang lowest exponent. Obviously, 2. Sa y, lahat sila may y. So, edi y. Ngayon, sulat natin dito sa labas. I-divide. 18 divided by 3, 6. X raised to 5. X raised to 2, i-minus nyo. 5 minus 2, so x cubed. So, y divided by y, 1. Hindi na yun sinusulat. Plus, 12 divided by 3 is 4. X is raised to 4. X raised to 2. 4 minus 2, so x raised to 2. Then, y divided by 1, so wala na. Minus, 6 divided by 3, 2. X cubed over x raised to 2, so 3 minus 2, 1, kaya may natira pang x. So, y, so, wala. Ayan. So, i-divide na lang natin, ayun. So, ito, since pareho lang naman sila, so, 3x squared y divided by 3x squared y, kaya 1. So, ganun lang po ulit ang proseso. I-multiply lang natin, distribute. Pag bumalik po sa original equation, then, your answer is right. So, ganun lang po kasimple ang ating common monomial factor. Sana natuto kayo at kung hindi kung medyo naguguluhan, so ulitin nyo lang po ang panunood. And again, huwag nyo pong kalilimutan subscribe, and then hit the bell, and I'm sure you're gonna be loving math with Ma'am Cleo.